Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882 ngayon, November 15, Wednesday, Miyerkules. Yes. Kasama ko po si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal at si Attorney Trixie Cruz Angeles. Wow! Ay, Nagluluto daw siya. Yun ang sabi niya sa Facebook. nakita ko sa Facebook, nag-reply ka nga na walang diet dito sa trip na to. Siya yun ang sabi niya. Oo, yun ang sabi. Ang sabi ko, nako, sarap na naman ng kwentuhan ito. Ang kwento. Puro kwento Kwento na na lang. lang. Si Parin Jonat po maya-maya ay darating din. Mapapanood at mapapakinggan kami sa aming website. Sarap ng www na yun. DWIZ882am.com. I-download ang DWIZ app para sa iOS yan or Android. Live din tayo sa DWIZ 882 Facebook page at sa aming YouTube DWIZ channel. Okay? Like, share, ano ba to? Subscribe. Like, subscribe, share. Ano pa ba yung isa? Love. Love! Wala kasi si attorney, text line. Mga mahilig magkomento at yung merong mga sasabihin. Kahit na ano po, nakakatawa, nakakainis, nakakasuka. Hindi, wag Puso naman naman yun. yan, no? Wag naman yun nakakasuka. 0999-376-6768. Yan po ang aming text line. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23 sa Sky Cable. Channel 72 yan. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. At sa GMA Affordabox, yan ay Channel 32. Yan. Good morning sa'yo, parin Joel. Umaga. Batiin ko muna kaya ng happy birthday. Kala ko ba hindi tayo bumabati, pero wag nating batiin. Batiin ko muna ng happy birthday yung mga hindi natin binabati. Ayun. Ganun ba yun? Oo. Teka, nakakalito na yan. Alito na. Okay, ayokong batiin ng happy birthday si Raquel Banal Golia, Uy. taga Seattle, dyan sa USA. Oh, kapatid ko to pare, since birth. Okay. At saka yung ating kasama sa hanap buhay, kabaro kung tawagin yan si Kathy Kasi, Yamsuan. May bahay ni Congressman Brian Yamsuan. Editor yan sa Philippine Daily Inquirer. Kasama po namin yan sa trabaho. Ang kanyang maiden name ay Canyares. okay. Taga Tubong Caloocan yan kaya kakilala ko. At nakaklase pa nung aking kapatid. Okay. At ang ama niyan pulis din. Ganon. Parang sa amo ko. Parang kami rin. Okay, hi. Di namin sila binabati na happy birthday. Hindi. November 15, sahod. Yan ang ata magandang birthday Natatiming sa 15, no? Sahod, ano? 15. Okay. Anniversary. Wala, hindi kami nang babati din ng anniversary. Anniversary dito May napansin lamang ako dito sa biyahe ng presidente. Papunta sa San Francisco. Yan pong Asia Pacific Economic APEC. Ano ba yan? Asia Pacific Economic Conference, whatever. Nakalimutan ko na, ano yung niyan? Cooperation. Asia Pacific Asia Pacific. Economic Cooperation. Economic 30 years na po yan. Ngayon, kahapon, lumakad na ang presidente. Ang napansin ko lang rito, pare, meron mga ibang media, o maski sa social media, parang nga sinasabi, yung purpose ng trip ng presidente ron, tungkol dito sa issue sa South China Sea. Yan. Mukhang talagang inuudyokan. Well, To binanggit push for
binanggit ng presidente na maring pag-usapan ng West Philippine Sea, Chinese, Bakit yun ang headline? that is just part ng mga nasabi niya. Ang dami rin niya sinabi na Ang, tatalakayin doon. Di ba? Well, ang sa akin dito, ang APEC po, economic conference yan. Actually, yun ang aking Masyado namang sobra OA na yun sa South China Sea, no? Lalo na investments, trade, sa palagay ko. Yan po. Nandun, kasama Ang na- sinabi kasama po ng na si presidente, Alex, eh. siya magki-keynote. By the way, Uy, ano ibig sabihin ng keynote? ikaw ang panauling speaker. Oo, ikaw ang magsasalita. keynote. Ikaw ang umpisang-umpisa pa lamang, ikaw ang magsasalita. Kasi po, keynote remarks sa APEC CEO Summit. Sino yung mga CEO? Yan ho yung mga pinuno ng mga pinakamalalaking korporasyon sa mundo. Magkakaroon sila ng summit during the APEC. Laging kasama yan eh. Nakapag-cover na ako ng APEC pare. Yung leaders Hindi, nagkita tayo nun minsan sa Seattle. Hindi, sa Singapore. Sa Singapore din. Hindi, ano yun pare? pero ano yun? World Economic Forum Economic, yan. Yung sa Economic pa rin. World Economic Forum. Yung sa APEC sa Seattle, yung mga leader ho na yan, karamiwan yan, on the surface lang yung malalaman ng publiko. Yung kanilang pinag-uusapan, halos, no? Medyo tinatago yan sa atin. Pero yung mga CEO, yung kumbaga yan, yung forum na yan, summit na yan. Diyan ho maganda. Marami kayong makukuha dyan. At dyan sa summit na yan. At ang presidente natin ang magbibigay ng keynote. Ano ang sasabihin niya? Ano ba ang tema, parin Joel? Niya ang summit na yan. Ang tema daw niyan, International Equity in Sustainability. Okay? Paliwanag natin kaya yon. Yeah. Okay. Kasi po, ang nangyayari ngayon, yung sustainability, may kinalaman niya sa environment. Climate change. Oo. Pag nasabi ng sa lingwahe ng mga technocrats, pag sinabi, economists, pag sinabi sustainability, malamang may kinalaman yan sa environment. Greening the economy. Ano ba nangyayari ho sa mundo ngayon? Ang mukhang effort para ma-solve ang ating problema sa environment, hindi pantay-pantay. May mga bayan, agresibo sila, na gumawa ng pagbabago. Oo. Pero halimbawa, yung Paris Accord, hindi pumirma Amerika dyan. Yan yun, may target ng carbon emission. Right. Yan sa Paris Accord niyan. Kasama dyan ho yung sa agriculture. Lakas ng agriculture sa US eh. Malakas yan na carbon, malaki ang carbon footprint ng agriculture. Lalo-lalo na yan livestock. Oo. Okay? Hindi ho pantay-pantay. Kamukha tayo, gusto natin, makisabay tayo, ang ating emission standards, Oo. mas mabigat pa kaysa sa Europe, hindi pantay-pantay. So, ano ibig sabihin nung intentional equity in sustainability? Dapat daw ho, depende sa kakayahan mo, mag-contribute ka dyan sa environment. Ngayon, kailangan natin bantayan ano sasabihin ng presidente. Para sa akin kasi, our president, magsasalita po yan, para sa mga ibang bayan na kamukha ng Pilipinas, na hindi naman ganun kalaki ang footprint, wala pa ata tayo sa Hindi ganun kalakas ang ating emissions, yung Sa carbon damage footprint natin sa environment. Pero sa ating yung the same rules which apply sa kanila ay pinapataw sa atin. Mas malaki samantalang pa. napakahirap pa natin. Oo. Napakarami nagugutom Right. dito. Oo. I mean, we are in the stage na tayo ngayon ang umuusbong sa development. Ito malalaking bansa, develop na sila eh. At ginamit na nila Ginamit na nila. Sila yung unang nagdumi Pinuto ng na nila environment. yung mga puno nila. Pinuto Sinasabi nila sa atin yan. Nung nag-industrial revolution, di ba, sila yung nag-pollute ng kanilang mga syudad, ng mga tubigan nila, ganyan. So, ano yung equity yung sinasabi rito? Pagbigyan nyo naman kami. Paano? Oo.
Hindi ho ibig sabihin niya, sirain natin ang environment. Sino ba Hindi may yun ang gusto ibig nun? sabihin Hindi ng naman, equity. yeah. Pero kailangan magkaroon ng scheme Oo. na kapag ang mga bayan nakamukha ng Pilipinas, hirap. Oo. Pero at the same time, sumusunod dun sa patakaran tungkol sa environment. Hindi tayo Kailangan merong scheme na magkakaroon tayo naman ng incentive doon. Ano ibig sabihin nun? Matagal na hong proposal yung fund. Yung fund na yan, dyan magbibigay sila ng tulong sa mga bayan na malakas ang effort sa environment. That's true. Pero hirap nga. Hirap nga. Bakit ba nagkaganito ang Marami ating mga bayan ganyan sa Asia, Africa, di ba? South America. South America, yung ganon. Sila ang Even Europe. tumusulong yan. Now, si presidente, hopefully, yung kanyang speech would basically spearhead this advocacy. Kasi po, yung mga mayayaman na bayan, hindi naman din sila gano'ng agresibo eh. Hindi. Ang nababasa lagi natin ang kanilang switch to electric vehicles. Maliit na bagay po. Hindi naman maliit na bagay. It's just a part of kailangan po ng buong mundo na gawin para ang warning kasi ng mga scientists, pare. We have only until the end of this decade to do something about it, kundi irreversible na. So nagmamadali po ang mundo. We are under time pressure. Ayan. So yung siya daw po magki-keynote niyan, ang mga CEO. Dati kasi merong carbon credit na sinasabi. Yung World Bank pinauso na yan eh. Pag meron kang environmental project, pwede kang humingi ng carbon credit sa World Bank at bibigyan ka nila ng loan or even aid. Ganyan po. This week na yan, ang Tuloy pa rin naman yun na maraming korporasyon dito sa atin nga eh. carbon credits. Well, nauso nga yung, kasi galing ako sa corporate din, meron kang, may scorecard ka eh, na Yun na nga. may report, tapos pwede mong i-present yun. Pero hindi pwedeng press release, hindi pwedeng parang annual report. It has to be real numbers kung ano yung nagawa mo. Detalyado yung project. Hindi greenwashing, di ba? Tapos may mga agreements daw po na pipirmahan din ng presidente. Oo. Okay? 3 araw yan November 15, ngayon ang simula. Bukas at saka sa November 17. By the way, sino ba mga kasama ng presidente na kanyang tutulong sa nakita ko nandun si Department of Trade and Industry Secretary, si Ginoong Secretary Pascual. Oo. Ando si Cheloy Garafil, ang ating PCO. Obligado yun. Obligado yun. Yung economic team sigurado. Hindi ko nakita kung sino yung iba pa. Pero nakita ko nga si Secretary Pascual. Siyempre, dahil sana huwag naman puro pledges ang mangyari dito. Oo. Kasi ang team po kasi, ang gusto ng presidente, parang ganito eh. Yeah. Pag umunlad ang isang bayan, dapat kasama lahat. Yes. Yan ang team ng kanya administration. Ngayon, pag ang buong mundo, maganda ang economic performance, dapat kasama lahat. Hindi ho pwedeng yung mga mayayaman na bayan lang ang gumaganda ang buhay. Okay? Dapat kasama lahat. Paano gagawin yan? Yan nga palagi ang pinag-uusapan sa APEC eh. Yung maging evenly distributed ang economic gains sa buong mundo. Well, meron pa rin isa ako napansin dito, pare. Parang Joel. Yeah. Ewan ko kung ang tinalaga po na in this trip of the president, US trip, parang 5 araw lang ata siya mawawala. 5 or 6. Ang caretaker ng gobyerno ay si Vice President Sara Duterte. Okay. Naalala ko kasi yan, in the past administration, pag umaalis si President Duterte, former President Duterte, hindi naman yung Vice President ang caretaker. Di ba? Kasi... Well, at that time, iba ang sitwasyon nung the last administration. Sinabi po ngayon, in-announce ng palasyo,
na si Vice President Sara Duterte ang caretaker. Hindi sinabi rito na Speaker of the House ang... Hindi naman sinabi Speaker of the House ang But that's caretaker. not the, well, ika nga yung protocol, ika nga, yung step, di ba, yung... Ganun ba yan? Oh, Vice President. Di, napansin ko lang. Assuming okay kayo ng Presidente at Vice President. Okay. There will be a big political problem kung hindi si Vice President. Vice President ang itinalaga mong caretaker. Especially now with sa mga Hindi, kasi merong umaastang executive eh. Kaya yun ang comment kasi na naririnig natin. Diyan sa labas, mga kuro-kuro, ganun pala eh. Oo. Hindi naman pala ikaw eh. Bakit ikaw ang umaastang executive? House ka lang. Yung bang pumapasok na, I'm in charge! Hindi ganun, hindi ganun, Wala. hindi ganun. Mahirap yung gano'n tapos hindi ka pala in charge. Ano? Aha. Ano yun? Ang Yun. mga taga-LA na nakikinig sa atin, pupunta rin dyan ang presidente sa LA. Ha? Pero Makikipag-usap San daw. Francisco muna, di ba? San Francisco yung APEC. APEC. Okay. Doon mo makikita, Mr. President, maraming homeless. Oo. Ngayon, pupunta siya ng LA. Pagka pauwi niya, dadaan pa ng Honolulu. Oo. Okay. Maganda yung sa Honolulu. Ang sinasabi ho nila, officially daw, ang presidente bibigyan ng briefing ng US Pacific Command. Yan sa Eto na naman tayo, Honolulu. briefing. Kaya South China Sea na naman na issue. But maraming naniniwala, isa na ako doon, mga kaibigan ko naniniwala, pinag-uusapan namin yan, parang sentimental side trip. Yeah, dahil Matagal siyang tumira dyan sa Hawaii. Nung sila nga nag-exile, yung buong Marcos well, that's the human interest story there, I suppose. So, meron. I'm sure meron mga nandun na mga Pilipino na talagang, di ba, malapit sa puso ng the Marcos family and vice versa, di ba? Okay. Bakit ho ba kailangan ng Briefing. mag-briefing? Well, ewan ko. Hindi ko alam. Okay. Ang hirap Sayang mag-speculate wala dyan. si Kong Jonathan. Mamaya, I've been mamaya. researching on that, bro. Traditionally naman, mula nung panahon nila President Quezon, Commonwealth, di ba si General MacArthur, they would brief the Philippine President. Kung anong plano nila sa Pilipinas? Oo. Pero that was the time na hindi pa tayo independent, di ba? Ibig mo sabihin, top secret yung plano para sa giyera sa Pilipinas? At isasabihin nila Kailangan pa i-briefing ang President, pag kayo'y binoter canon, meron tayo ditong ganito. day to day, hindi natin alam kung Pag ano. kayo'y binangga, meron tayong ganito. Yan yung example doon sa Oplan Orange. Alam mo ba yung Oplan Orange? Paano ng giyera? Kasi matagal na nagkakagirian dito Japan and the US. Okay? Ang Japan nga, dating alay po ng Amerika yan. Okay. Before the Second World War. Okay. Binuyo nga nila yan to fight against USSR. Inarmahan nila. Inarmahan nila ang Japan. Okay? Magkaibigan sila before the Second World War. Yun nga, America closed its eyes noong in-invade ng Japan ang China, yung Manchuria. Tinake over ng Japan ang Korea. Tinake over ang Taiwan. And therefore, at that early, yung sinasabing hegemony, yung balak to occupy other countries, halos nakikita mo na sa Japan. Paano tayo maghahanda rito sa Pilipinas noon? Alam naman natin, nandito ang mga Amerikano. Okay? Exempted ba tayo doon? Mukhang ganon. Kasi magkaibigan naman yung Amerika at saka Japan. Di ba? Yung Taiwan nga, nasa kanila, lapit-lapit sa atin. So, yung Oplan Orange, napakagaan. Ano yung ibig sabihin ng Oplan Orange? Kung sakaling nagkaroon ng invasion sa Pilipinas, yung American troops pupunta sa corridor or sa Bataan. Tapos maghihintay ng tulong galing sa mainland o galing sa Hawaii. Ganon yung plano, pare. Teka muna, naguluhan yata ako. Plano, that was in World War II. O World War II, Hindi na ganun ngayon. teka, here is the point. Kung may mangyari sa atin,
yung US forces pupunta sa Bataan at sa corridor at maghihintay ng tulong. Magpapakorner sila sa corridor. Anong klaseng plano yan? At pumayag naman sila, Quezon. Anong klaseng plano yan? Wala tayong defense? Kahit papano? Maghihintay lang tayo ng tulong from outside? Mr. President. We cannot defend thousands and thousands of miles of coastlines, Even so. So let's attract them. Even so. Shut the trap. Anemic, napakahinang plano niyan. I cannot find any stronger word sa mahina. Napakawalang kwentang plano. Ano? Yung mga hapon siguro, Atras tayo, tapos maghihintay tayo ng reinforcement. So ginawa ng mga Yan ang plano. Ginawa ng mga against the hapon, invasion. finokus nila yung force, yung pwede. Hindi dumating yung reinforcement. Paano yun? Ayun lang. Nagkanda sira-sira ang Pilipinas. Tapos pinatakas pa yung general na At saka bakit tayo umaasa sa plano nila? Well, but again, ito naman nabalik. So bibigyan daw ng briefing ang presidente. Time immemorial, ganyan na nga yung Look, okay, nag-graduate na, hindi na Bataan Corregidor. I am sure Ano na ngayon? what the US... Gegerahin na tayo. Ito, kinuwento na sa akin ito ng mga kaibigan ko sa DND, pare. It is our nuclear-powered aircraft carriers, Mr. President, are deployed from the Indian Ocean to the Pacific. And these are, mighty super fortresses, which will defend you and, the area against Chinese... Pare, whatever the plan. Whatever the aggression. plan. Yun ang Hindi ko gusto yung umaasa tayo sa plano ng Amerika para sa defense ng Pilipinas. No. So, Ito yung sinasabi ni Kung Jonat, gaya na sinasabi ni dati Secretary Alunan. You have to put kailangan tumaya ka. You cannot just say you're in the middle. China and the US. Now, ito ngayon, ipapakita ngayon ng US naka-stack in favor nila yung military might. Lalo na ng aircraft carrier capability nila, yung nuclear-powered... kapag ginawa natin yan, para natin sinabi, sige, targetin nyo na kami. Meron nandito na US Yun ho ang dalawa nagbabangga ang schools That's of not thought. how former Secretary Alunan thinks. He thinks that because of the shield, the umbrella, yung mga China, mangingimi na i-atake ng Philippines. Not true at all. Not true at all. Not true Hindi at ka all. naniniwala doon. No. Kapag ang issue ng China, Taiwan, non-negotiable yan. Kahit anuman lakas ng Amerika pag dating sa Taiwan, non-negotiable sa China. Okay. Ang element 2 dito, Taiwan. Ang sinasabi nila Alunan, para bang Philippines lang ang target ng China. Hindi nila kunu-consider na yung Taiwan ang talagang issue rito. Kapag nagkagulo sa Taiwan, sigurado sa Pilipinas ang battleground. Yan po ang isang thinking naman. Okay, kung papatulan natin yung sinasabi ni Alunan, isa lang yan sa school of thought. Meron pang kalaban na school of thought yan. Bakit ang media natin, ito lang yung punto ko rito, hindi natin sinasabi mali si Alunan, hindi pwedeng yung side lang nila ang pinakikita sa publiko. Dapat malaman ng publiko lahat ng pwedeng mangyari sa atin. Okay? Kaya nga may debate Kailangan may debate. Hindi naman pwede yung media, kumikiling na lang. All of a sudden, si Tony Carpio, dating senior associate. Let us build. Paano siya naging expert sa defense? Expert siya sa law because yung arbitral ruling, they had engineered Let's that. build defense and may kinalaman ba yung batas doon? By the way, At saka bakit headline? By the way, hindi niya sinasabing build military defenses, build civilian structures. Because bawal dun sa arbitral ruling ang military... It's all the same thing. It's defense. Pakang ka pa rin ng China. Masyado ng... I'm just explaining. Yeah, I know. Building of shoal structures. Yes. Yeah, okay. Bakit ikaw nagsasalita tungkol dyan? Anong expertise mo dyan? Okay. Ito, if I may just jump in, babalik ako sa yung US military might na pinagmamalaki nila kasi meron mga DND tayong mga strategists na yun ang tinuturo na-influenced by America. Oo. The problem ang akin naman dyan, hindi ba natuto yung Amerika nung panahon ng World War II? Inisahan sila nung simula ng Japan dahil pagka nilagay mo lahat ng
puwersa mo dito sa ganitong ano, Yes. diyan ka titirahin ng kalaban. Tapos Of course. kung tinira niya, pilahi ka na Of kagad. course, diba? of course. Eh, Hindi nga, well, ito I mean, the aircraft carriers ang main may be- point ko, ano ba ang ating defense plan? Kung sakali. yan na nga. Meron ba tayo? yan ang ipipresent. Oo, tayo asa lamang sa Amerika. Well, that's... Matagal ng issue ni FM yan. Oo. Nung issue ni FM noon, sabi niya, nangihingi siya ng tulong, help us do our job. Oo. Kasi pag nagkagulo daw po, ang Amerika do sa mutual treaty, kailangan humingi pa ng permiso sa Kongreso. Meantime, binabalatan na tayo rito. Nagdidebate pa doon sa US Congress kung anong gagawin nila. Yan po in essence, yung sinasabi nilang mutual treaty natin with the US. Meron pa rin, kung sakaling darating man yung tulong, mayroon pa ring window dito sa atin na kailangan tayong gumawa on our own. Ganyan ang nangyari no Second World War eh. Kaya naubos tayo doon. Well, anyway, mamaya pag-uusapan pa natin yan. 8:31 ng umaga dito sa Karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Oh, oh, carambola. Tayo, Karambola sa Aliw 23. Ngayon, November 15. Wednesday, kasama natin si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, at si Attorney Trixie Cruz Angeles. Oh, ay! Taku, Ay, tapos na magluto siguro. ito, walang diet eh. Wala, malapit na kumain. Si Parin Jonat, maya-maya, darating na. Meron akong hindi babatiin, by the way. Sino ayaw mong batiin? Eh, yung kaibigan natin, hindi kita binabati, Martin ko. Nanonood. Si Martin ko. Martin ko. Ayaw ka namin batiin, Martin Ayaw ka namin ko. batiin, Martin. Pero pagbutihan mo dyan, bro. Wag na rin natin ulitin yung... Binigyan ako ni Martin, by the way, ng gamot laban sa gout. Pero pang emergency lang. Sabi niya, sir, iinumin mo lang ito pag hinatake. Ang emergency lang. Nakatago lagi sa bag ko, Martin. Wag natin ulitin na na hindi natin binabati si Cathy Cañares Cathy Yamsuan na ating Yamsuan, kasama sa Oo. Philippine Daily Inquirer Alam mo, noon. ang daming Cathy sa media, kaya naguluhan ako kanya. Si Cathy Yamsuan. Yamsuan. Ay, siya ang may bahay ni Congressman Brian Yamsuan. By the way, Parehong media people yan. speaking of media people lang, alam ko ayaw mong marinig to, baka mabanatan mo na naman ang privatization. Nag-post ang ating kaibigan si Marichu Villanueva, ang editor ng Philippine Star. Aba, bago na opisina nila, nandun sila sa Anbel building Parañaque. sa Parañaque, katabi ng kung saan tinatayo at magbubukas daw ang LRT Extension 1 sa Sukat. So sabi ko, Ma'am Marichu, malapit, madali na kayo Ganda yan. puntahan. Pero Alam yun mo nga, ba- maraming hindi naniniwala na magbubukas. Urig Yung ako ano- dyan sa Philippine Star. Oo nga, alam ko. 1986. Wala na sila sa port area. Ganun. June 1, ang first issue. June 1, 1986. Yung Business Star. No, Hindi, Philippine Star. Oo, Philippine Star. Philippine Star. Oo nga, kasi ikaw umalis ka ng I was the day first nun business editor Oo. of the Philippine Star. Eh, doon parang barong-barong yung Yung aming. port area, nakailang beses na ako nakapunta ron na Eh, ngayon, big time na. big time na. Building Ano nakita ko. Congratulations sa Philippine Oh, Star. pinost ni Marichu yung mga picture, parang industrial. Ay, yun ang uso ngayon, bro, yung industrial. Walang ceiling, mga Walang ganon. ceiling, tapos mukhang malamig, parang hindi naman call center, pero parang modern na modern. Modern industrial. Oh, yan, tama. Marami ho nagko-komento Okay. dito sa ating topic, dito sa Facebook page natin at saka sa YouTube channel. Magagandang comments yan. Ay nako, exciting ho. Eh kung gusto nyo, makisali kayo doon. Napakaganda ng kanilang mga obserbasyon. Like and share, ha? Like and Like and share, tapos subscribe. Okay. Ano pa, meron pang gano'n. Well, anyway, marami pa ho tayong pag-uusapan. Kasi bukas pa natin malalaman ang kung ano man yung speech ng presidente tungkol dyan sa APEC. Pero I do think malaking bagay ho sa atin ito. Dahil
ang ating problema ngayon sa totoo lamang ay medyo hindi na politics. Medyo settle ang ating peace and order. Ang laki na ating kailangan hinaharap na gagawin natin sa ating economy. Nandiyan pa din yung threat ng inflation. Ang dami hong nawalan ng trabaho sa manufacturing. Kamakailan lang, nireport natin, 900,000 ang natastas dyan sa manufacturing sector. At tuloy pa rin tumataas ang bigas. Nasa 51. Although nagsasalita ho ang Department of Agriculture, ang sinasabi nila, hindi dapat umabot ng 48 yan per kilo. Ang problema natin, yung hindi dapat na sinasabi ng Department of Agriculture, hindi naman nangyayari. Ano ba nangyayari sa on the ground? Ang nangyayari po dito sa mga urban areas, mahal ang bigas, 51 per kilo on the average. Ibig sabihin yan, merong mas mataas dyan. Okay? Yung sinasabi nyo na 48 pesos per kilo, paano ho natin ma-implement yan? We do things sa karambola. Ang problema ho rito, ang sinasabi nyo, kaya 48, dapat hindi lalagpas ng 48 pesos per kilo ang bigas. Dahil sa maganda ang harvest. Bumper harvest. Ha? Bumper harvest. Okay. Okay na. So you address the production side. Ano po yung logistics? Nireport ko nga kahapon. Doon sa 46 lamang 45 pa per kilo sa Ilocos. Okay? Kasi wala hong logistics cost yun. Okay? Anong problema ngayon? Anong problema kung bakit mataas? Pag kinumpara mo sa Ilocos, kung saan doon din yung bigas galing, doon mo bibilin, mas mura ang delivery and so on and so forth. Kapag nag-stock ka, ang warehousing niyan, mas mura. Ang sinasabi po natin dito, hindi lang yung harvest ang kailangan tignan dito. Pati yung logistics. Pati yung post-harvest facilities. Okay. Mataas nga ang harvest mo, ang hirap naman mag-giik. Maggiling. Maggiling, yan, milling. Okay? Yan pong rice milling. May problema din yung mga millers na yan. Kailangan tignan lahat yan. Yung post-harvest, silos. Yung nabubulukan tayo ng bigas. Yung natatapon na bigas, yung wastage. Sa delivery pa lamang po, meron silang estimate dati, ewan ko if it still applies, nasa 20% ng harvest ang nawawala at natatapon lamang dahil sa leakage, dahil sa mga kinain ng daga, whatever. Okay, wastage. Yung 20% yun yung ini-import natin. Di ba? Di magbumura. Kung lahat po yan, titignan. Sinasabi ni Pare John at whole of society. Well, yung tarification hindi ba natulungan? Dapat doon napunta ang pondong yan. Yun na nga, nasa ayusin. billion na raw ginagalaw ba yun? Ginagamit ba? Ini-implement ba yung mga programa para sa pagkain? Ganda sa papel di ba? Yun na nga, okay? Iyan ho, isa sa mga problema na kailangan harapin ng Pilipinas. Ngayon, alam naman din natin sa ating food production, may kinalaman dyan yung climate change. Although hindi natin pwedeng sabihin na yan lamang ang dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema sa ating food security. Kagaya na sinasabi ni Procopio noon. Ang dahilan daw climate change. Ang ibang bayan din ho tinatamaan din ng climate change. Bakit sila? Ayos naman yung kanilang food production, food security. Kailangan meron tayong gawin. That's our point. Ngayon ho, marami nagte-text dito tungkol kay dating secretary, dating senador, dating commissioner ng human rights, si Laila de Lima. Naman siya ng balita, Yung mga ibang bayan po talagang grabe ang pakikialam dito. United States Department and for European Union. Sa Europe. US. Welcome the freedom. Okay.
Para bang nanalo na sa kaso eh. Oh, hindi, kasi nga, di ba sinabi ko kahapon, cause celeb ang tawag dyan. Ang sa kaso. Oo, para magkilalang kilala yung kaso na yan para sa, sa mga woke, gobyerno at politiko sa Ang abroad. State Department po ng US, sabi, welcomes the release on bail and urges the Philippines to resolve the remaining cases against her. No, it's not the Philippines. We have a justice system here. We have a court. Kaya It's nga, actually tayong lahat case. dito, kailangan our courts tayo. are working, sa totoo lang. Di ba? Hindi, sabi ng US State Department, it urges the Philippines, quote, direct quote to, the United States urges the Philippines to resolve the remaining case against her. Saan galing yung quote na yan? Sa US State Department. State Department mismo. Statement. Direct quote from the statement Mga of the tauhan US ni State Biden Department. yan. Yan yung mga book na, na nandun Urges sa to state- resolve. Mga, foggy bottoms. Hindi ang ko tawag alam dyan, ang punong dulot dito. Nagdi-delay po ng kaso yung mga abogado ni De Lima. Hindi lima. Nasa korte. Dinidelay. Dami nilang moves to delay. Ngayon nakikita na natin, naghihintay pala na bumaba lang sa pwesto si President Duterte. At magagawa na nila yung mga gusto nila. Ang mga comments ho ngayon, as if talagang aping-api to at persecution tong ginawa sa kanya. Okay? Ang sinasabi po ni De Lima, Sinasabi niya. ang sinisisi niya lang walang iba kundi si Rodi. Si Rodi. Si Rodi. Okay. Si Duterte. Okay. At ang lahat sa balita, sinasabi, staunch critic daw to ng drug war ni Duterte. Hindi pa po nababakbakan si Duterte sa drug war. Staunch critic na. Hindi pa niya binabakbakan hindi pa si niya. Duterte sa drug war. Kinakasuhan na siya sa droga. Oo. So hindi ang dahilan kung bakit siya nakasuhan. May kaso na siya ng droga at that time. Oo. Saka siya nagbakbak. Oo. Alam nyo, kasama siya sa drug war ni Duterte. Yun ang totoo doon. Hindi yung kinulong siya dahil sa staunch critic siya ng lagi sinasabi po yan sa media. Yan ang kanilang linya. Na si Senator Yan ang kanilang boilerplate. dating Senator De Lima, kaya pinakulong ni Duterte dahil inuupakan yung kanyang drug war. Kapag inanalyze nyo yung events magmula noon, ikikwento ko yan, kasama po si De Lima sa drug war. Siya isa sa mga kalaban sa drug war. Hindi dahil sa siya ay bumabakbak doon sa drug war ni De Lima. Okay? Ano ba ho mga kwento noon? Hindi ba nung nag-hearing yan sa Senado? Ganito yan Nung panahon ni Pinoy, lagi nababalita, yung mga drug lords sa New Bilibid Prison, Okay. napakaganda ng buhay doon. Meron silang sauna, meron silang music studio, Recording studio. recording Oo, studio. kasi rapper yung isa. Gusto niyang Meron silang armas, firearms, high caliber weapons. Meron silang mga TV, laptop, Wi-Fi. Nandun yung kanilang sauna. Meron silang mga cash na milyon-milyon nandiyan sa loob ng Bilibid. So, kung matatandaan nyo, nauso ang raid. Sino nang re-raid sa Bilibid? Ang sekretary mismo. Okay? Sino ang Secretary of Justice noon? Si dating Senator Laila De Lima ho. Panay ang raid na dyan. And yet, hindi nasugpo. Yung ganyan practices. Dahil nung panahon ni Duterte, inimbestiga ulit nila yan at nandun pa yung mga privileges, so-called, nito mga presong to. Sino ba yan nag-ahari-uri dyan? Mga drug lords po. Okay? So, ginawa noon ng, at that time, ng Duterte administration, pinagigiba po yung mga bilas. Okay. Okay? Nung nakababa na si Laila De Lima. So, nag-research sila, ano ba talaga yan? Bakit ganyan na
In 2015, naalala ko yan, media report po, inamin mismo ni Secretary de Lima, na tuloy-tuloy daw yung illegal drug trade sa preso. Eh, ano nangyari nung mga kaka-raid mo? At ano mga ginawa nyo? Eh, matindi daw ang kalaban. Insidious ang kapit ng mga, kaya dahan-dahan ang ginagawa ng Inamin niya mismo 2015. Nakaupo pa siya noon Okay? So, halimbawa, no, nagkaroon po ng may inilabas na picture, na photo, at isa doon kasama ng ni dating Senator Laila de Lima, yung isang notorious na gang leader ng drugs. Ito ba yung Christmas party? Lord, drug lord. Kasama niya sa photo. Kung ako secretary, pwede mo sabihin, hindi. Di ba? Sanay tayo mga Pilipino, nagpapaselfie. Ay, hindi. Hindi. Drug lord ka eh. Ganun. Ba't ako magpapaselfie sa'yo? Hindi ako, di ba? I have to protect my reputation kung gano'n. Why do you allow that? Kung yun po ang palusot nyo na walang ibig sabihin yung photo na yun. Pero may photo. Ganito ang technique dyan. Parang yun nangyari sa senador. Meron senador, nag-expose ng oil smugglers daw. Oo. Pagkatapos, nag-meeting sila ng oil smugglers. Nagpa-picture taking. Hawak na yun ng oil smuggler. Yung photo. Ano ibig sabihin niya? Hindi ka na pwede magsalita. May hawak ako sa iyo na photo. Ganon din po, insurance yan. Ganon din yung thinking ng mga prosecutors do sa photo na yon. Insurance, noon drug lord John against De Lima kung sakaling hindi siya sumunod sa usapan. Allegedly. Ganyan. Tactic ko din yan, pare, nung ako ay reporter. Bakit? Anong ginagawa mo? May dala akong maliit na camera. Okay. May kausap akong tao, baka maya-maya, i-deny niya sa bus ko na nag-usap kami, or what? May picture kayo. Di sabi ko, puro ako na, kunwari magkayakap kami gano'n. Insurance ko yun. Di ba? Tactic din po ng journalist yan, kaya alam ko. Okay. Meron isang sikat na taon, medyo notorious sa corruption. Kinausap ako. Sabihin ko na sa'yo. Hindi, wag na lang. Wag na lang sabihin. Wag na lang. Nandiyan pa ba siya? Hindi na, namatay na siya. Namatay na pala. Nagpakuha kami ng picture para develop ko yan. Pinakita ko doon sa boss ko. Ayan, totoo, nakausap ko siya. Ganyan. Tactic din po yan. So, ganyan din yung paliwanag doon sa photo na yun. Babanggitin ko siya, merong isang taga-media naman tayong kapatid. Ang ginagawa niya, hindi gano'n, nagpapakuha kasama nung big guy. Ang gagawin niya, kukunan niya retrato yung relo. Ito ang relo ni ano. Kung siya makita mo, kundi Rolex, Frank Bueller, yung mga ganon. Tapos, ayan, tapos ipopost pa niya sa Facebook, Patek. Nakausap ko yan. Meron akong relo niya. Nasisira lang siya kay RSA. Hindi yata nagre-relo si RSA. Hindi, baka Casio. Casio relo. So, sira tayo dyan. Ayan, napakawalang, hindi may... Anyway, tuloy mo pare. Pero iba estilo naman yun. Meron din video, lumabas. Nagkakaraoke sa loob ng Bilibid. Yeah. Sa loob ng Bilibid. Video, lumabas. Christmas party. Ano ba naman? Secretary of Justice, alam mo may problema sa Bilibid. May video, nagkakaraoke ka kasama ng drug lords. You are engaging the enemy. So, paano mo masasabing persecuted? Para makuha mo, papalapit ka at sila'y magsuplong sa'yo. Ayun. Kaya hindi ko makuha yung tema na ngayon ang sinasabi ng mga media Na staunch critic siya. na persecuted, staunch critic, yung European Union and everything. Alam ba nila yung kwento noon? Alam kaya nila yung kwento na mga nagnabasa noon sa media? Pupunta ka pa doon maraming tao dito sa Facebook pag makita mo talagang alam mo. Santong-santo talaga si secretary. Railroaded! At that time ho, eto pa, habang siya ay Justice Secretary, mga high profile na mga drug lords na nakakulong, inilipat sa NBI detention. Ano ibig sabihin yan? Di ba? So,
may VIP treatment daw. At that time, yan po nababalita at hindi na-deny yan. Okay? Hindi na-deny yan. So ngayon, ang dami nagsasabi, halimbawa, itong si Drilon. Ewan ko kung bakit pinapatulan pa rin ng media to. Sinasabi daw ni Drilon, ang dapat idemanda for perjury. Ibig sabihin, nagsinungaling. Ay si dating Justice Secretary, Vit Aguirre. Italiano Aguirre. Oo. Sabi ni Drilon, perjury daw yung ginawa niya. Why? Kasi nag-recant daw yung mga testigo. Hindi naman lahat ng testigo nag-recant na. May mga nag-recant po na testigo. Pero yun, bago mag-eleksyon. At saka ganito ang pagkakaintindi ko dyan kay Atty. Trixie nung pinaliwanag niya yung recantation na yan. Kasi pag nag-recant ka, sinasabi mo na hindi totoo yung kinuwento mo noon. Ikaw ngayon na may kaso. Di ba? Niloloko mo yung korte. Tsaka yan daw po recantation na yan, kailangan i-evaluate pa ng court yan. Doon sa second case ni De Lima, maalala ko, binigyan ng timbang ng huwes yung recantation po. Na hindi naman tinignan yung ibang tawag nito, proof. O testimony. In-evaluate o hindi. Na ang sobrang bigat ng timbang, binigay doon sa recantation. Validated ba yung recantation? Pag nag-recant, tama na ba yun? That's it? Ganun ba? Well, if it was an earth-shattering recantation. Hindi ganun. Okay. I was being dramatic. Mabuti na nga dapat nandito si Atty. Trixie. Walang earth-shattering dito. It's either Si Ragus yun. He was now coerced to testify against De Lima. Okay. Okay, meron nga. Pagpalagay na totoo. Kailangan mo ng testigo. Pero paano yung mga ibang statements noon? Na ginawa ng mga ibang witnesses, na yung mga drug lords. Okay, yung mga, namatay na nga iba eh. Na merong photo, merong karaoke session with leading drug lords inside the prison. Circumstantial po yan. At yan po ang ating Justice Secretary. Kahit na circumstantial, ang sa akin dito labas na ako doon sa court case Bahala sila doon. Ayoko nga pakialaman yun. I don't wanna comment on the court case. Ang sinasabi ko po ngayon, ang issue ko rito, yung media natin, kung magsalita ngayon, persecuted daw. Halos gano'n ang kanilang linya, persecuted. Si De Lima, samantalang yung media mismo, ang nag-report noon, nitong mga photo na to, nitong mga video na to, yung mga inilipat yung mga drug lords papunta sa NBI, yung mga ilang raid ang ginawa niya sa Bilibid Prison. That's a media, di ba? Doon sensational po yung mga storya ngayon. All of a sudden ngayon, persecuted si De Lima. Why is that not? In media. Oh. Ano nangyari? Labas po sa kaso to, Wala tayong sinasabi sa kaso. Ang ating topic dito ay yung public perception. Why is it being manipulated now? Dumating yung US, dumating yung European Union. Parang naging biglang hero, persecuted, martyr. Ang mga sub-story, kinausap daw niya nanay niya at hindi alam nung nanay niya nakakulong. Sino may kasalanan nun? Sino nanloko sa nanay? Alangan naman kaming sa media. May I hazard an analysis, I guess? Well, during the past administration, that would have never happened kasi it would not have taken root, whether in the media, in perception na gano'n, as well as, well, I don't know. Parang yung kinikwento ko sa mga media, hindi pa Duterte ngayon nag-iba na hindi pa Duterte administration. Nag-iba na simoy ng hangin Hindi, Aquino administration pa. Nung naglabasan yung mga atake na yan against the Department of Justice, dahil nangyayari sa Bilibid, na nag-aharing uri, yung mga drug lords doon. May sauna, may ano. Panahon pa ni Aquino yun. Kaya nga siya nagre-raid So, hindi po gawa-gawa ng Duterte administration yun.
Panahon pa ni Laila de Lima noon, at noon hindi siya darling ng media. Binabakbakan nga siya dahil doon sa mga nangyayari sa Bilibid. Okay. All of a sudden, we turn around. At ngayon, siya ay persecuted. At siya ay martyr. At siya ay kailangan tulungan para matuloy ang kaso against Duterte sa ICC. Magandang angulo. Sorry. You have to admit, it's a dramatic angle. It sort of kurot ng damdamin. Ayan, ganda nga nung kuha nila rito. Nagyayakapan pa sila at nag-iiyakan ni Senator Model. Si Model ba yan? Ayan ang caption, bro. And it is such, kahit si Eric Mati would not have been able to frame this better. Sa akin naman, inquirer yan 9 Hindi ko o'clock na nga ng umaga. hindi ko na nga inangat yung 9 o'clock ng umaga sa Karambola sa Aliw 23. Karambola sa DWIZ.